Yakap-yakap namin ang isa't isa habang nakahiga sa loob ng tent. Nandoon lang kami habang hinihintay ang pagdila ng ulan. Kahit walang kumot at malaking jacket lang ni Vice ang nakatabon sa aming katawan, di pa rin kami nakaramdam ng lamig dahil sa init ng mga katawan naming magkadikit. Kapo kami tahimik habang pinapakinggan ang maingay na pagbuhos ng ulan. Nakahiga ako sa kanyang mga bisig habang nilalaro ang maliit na balahibo sa kanyang dibdib. Babe, paano pag nabuntis ako? Nanagutan kita. Paano pag-aaral natin? Papatuloy natin. Sino magbagbantay kay baby? Si Mama? Teka, ano ba iniisip yan ha? Hinarap niya ako at kinurit ang aking ilong. Wala lang. Babe, nag-iingat naman ako eh. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Paano yung first time? Di naman siguro yun, babe. Nagkaroon ka na naman, di ba? Bigla akong alala. Matagal-tagal na pala ako hindi nagkakaroon na. Oh my God. Hindi pa. Ha? Hindi nga. Ewan ko, basta wala yata. Tsaka ganito naman lagi menstruation ko. Abnormal. Okay. Kinabahan ako dun. Yan. Gagawa-gawa tapos kakabahan. Babe naman, bakit ikaw? Ready ka na maging mami? Siyempre hindi pa. Pero pag nandyan na, ano pa magagawa ko? Sige na, huwag na tayo masyadong advance mag-isip, babe, okay? Hindi yan, tiwala lang. Yung akong advance mag-isip. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako handa eh. Ano kayang mangyayari kung yun talaga ang nakatakla na? Sigurado akong mahihirapan kami, Jackie, kasi di pa kami tapos mag-aral. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Lalo na nung sinabi ng Ali na baka naglilihi ang girlfriend ko. Tapos, tako niya pa talaga kumain ngayon. Di kaya pinaglihan niya yung dinugo ang kinain namin nung bumiyahe kami. Patay na talaga. Iitim yung baby namin pag ganun. Naku, di talaga ako mapakali, sobra. Pero ayoko namang ipalata sa kanya. Kasi dalawa na kami mapapanim kapag ganun. Tapos nalaman ko pang hindi pa pala siya nagkakaroon. Kung mabubuntis si Jackie, sigurado ako sa unang beses namin ginawa yun. Patay na talaga. Pinawisan ako bigla sa sumagi sa isip ko Lord, gusto ko maging daddy pero pwede ba magmuna ngayon? Pwede pa bang i-postpone? Pwede nga lang sana ganun. Tahimik akong nagmamaneho galing school. Meron kasi akong inasikaso at pinasa sa teacher namin. Pahabol para makapasa. May kasing absences eh. Habang naghihintay ng green light, bahagya akong napalingon sa gilid ng daan. Kumunot ng noo kong makita ang naglalakad ni Sicardo. Sicardo nga ba yun? O baka namamalikmata lang ako? Tawang-tawa ako habang pinagmamasdan siyang maglakad. Siga nga talaga ang dating niya. Pero parang may kabaitan naman yata itong taglay. Curious ako sa pagkatao niya kaya naman gusto ko siyang maging kaibigan. Nagulat ako na may bumusina sa likod. Nag-green light na pala. Di go. Nang nakatawid ako sa kabilang daan, hininto ko mismo sa kanyang harapan ng sasakyan. Sinipulan ko siya kaya napalingon siya agad. Uy, Bella. Saan ang punta? Ito, pauwi na. Maglalakad ka lang? Hindi, doon ako sasakay. Tara, hatid na kita. Naku, huwag na, nakakahiya. Sige na. Binuksan ko ang front door ng sasakyan. Hiyang-hiya pa itong pumasok ng kotse. Grabe, nakakahiya naman. Sus, hiya-hiya. Okay lang yan. Pambayad mo lang sa panyo mo na siningahan ko. Joker ka pala. Joker. Di ba baraha yun? Napakamot lang ng ulong kausap ko. Mukha namang hindi talaga siya siga eh. Alos, hindi ako makahinga.
nasa loob ako ng kotse niya. Paano kasi ang ganda-ganda niya. Di ko akalain masasakayin niya ako sa kotse niya at ihahatid pa. Ito na siguro yung magandang simula upang makapagkaibigan ako sa kanya. Ang totoo kasi matagal ko na siyang crush. Una ko siyang nakita nung minsan kasama sila ni Vice. Wala noon, inusto ko na siya sa social media. Kaya naman silos na silos ako lagi noon kay Vice. Kaya nung nagkaroon ako ng time asalin ang Vice na yun, di ko na pinalagpas. Kumulat yung noo ko habang binabaybay namin ang daan patungo kina Cardo. Para kasing pamilyar ang daan na to sa akin ah. Sige Bella, dito na lang sa may tapat ng may ekskinitang yan. Mukha yata isang compound lang nakatira sina Zanjo at Cardo ah. Kaso nahihiya akong itanong sa kanya kung magkakilala sila. Nahiya naman akong i-share na may nabundol ako kamakailan lang. Marami pa bang bahay dyan sa looban? Oo. Gusto mong magkape muna? Hindi na. Next time na lang. Hinihintay kasi ako ni Kuya eh. Sige. Ingat. Sige. Bye. Bella. Pwede bang humingi ng number? Number? Sure. Kinuha ko ang cellphone niya at nag-type ng number. Yes, sa wakas. Pwede ko na siyang i-text. Kinilig ako bigla. Hindi maalis sa mukha ko habang naglalakad papasok ng bahay namin. Nadatnan kong naglalaro ng taong 8 sina Zanjo at ang bunso kong kapatid na si Cathy. Kasama ang nanay. Ito madalas nakatuwaan namin sa bahay ang paglalaro ng baraha. Nako, kapag nga naman sa taong 8 walang pinipiling kalaban ah. Kuya, talo na ako. Pingin 20 kuya. Yan, lalaro-laro. Wala naman palang punan. Naku kung bata ka. Siya yung biyasa ang taga Manila, anak. Alis nga dyan, Cathy. At babawiin natin ang talo nyo. Mukhang ang ligaya natin ngayon insan ah. May inspirasyon na. Parang alam ko na yan ah. Ganda ng baraha ko ah. Kasing ganda ng araw ko. Naalala ko tuloy ang pagka-joker ni Bella. Mabilis lumipas ang isang linggo. Kung kaya naman nagpaalam na ang dalawa upang bumalik sa Davao. Kahit 3 araw lang upang i-celebrate ang birthday ng kaibigan na lang si Lance. Outing ang napagkasundoang party ng magbabarkada. Kaya naman magiging magulo na naman ang araw ng lahat. Uy, Mika. Ikaw huwag na huwag ka nang iinom. Diyos ko, maawa ka. Oo nga, Mika. Ibalato mo na sa akin ang araw na to. Uy, grabe kayo kay Mika. Iiyak na yun. Isang masayang selebrasyon ang ginawa nilang magkakaibigan. Si Vice ang nagpresentang mag-ihaw ng isda kasama si Jugs. Habang nagpapaypay lumapit sa kanya si Jackie. Babe ko. Ang bango. Amoy ulam na ba, Jackie? Sino, babe? Ako o ang niluluto ko? Ikaw. Amoy ulam na ikaw, babe. Naku, Kobe ba? May binabala ka na naman sa akin, Sira ka talaga. Nagulat ako nang bigla siyang sumandal sa balikat ko habang hawak ang kanyang noo. Babe, okay ka lang? Bigla akong nahilo eh. Halika. Uupo ka muna doon. Paring Jugs, pasuyo na muna ako Sige, no problem. Inalalayan ko maglakad at maupo si Jackie sa aming cottage. Ano nangyari? Biglang nahilo Babe, water. Water? Bigla akong nataranta. Putlang-putla kasi siya. Ito na, babe. Dahan-dahan itong ininom ng isang basong tubig. Lumuhod ako sa kanyang harapan habang pinipisil-pisil ng kanyang kaliwang kamay. Ito, may white flower ako. Pasinghot mo kay Jackie, Vice. Okay. Thanks, Bea. Babe, dito ka lang sa tabi ko. Oo, dito lang ako. Medyo okay na pakiramdam mo? Tumango lang siya.
Baka naman nausog ka, Jackie. Hoy guys, lawayan mo nga si Jackie. Baka isa sa inyo nakausog. Uy, grabe. Laway talaga. Ganun daw yun, sabi ng lola. Ilang sandali pa ay naging okay ng pakaramdam ni Jackie. Kasalukuyan siya nakasandal sa aking mga balikat upang i-conquer siya. Sige na, kain na tayo para makainom ka ng gamot. Wala akong gana, babe. Sige na, kahit konti lang. Jackie, okay na ba ikaw? Huwag ka maliligo ha, baka napasukan ka lang ng lamig na hangin, girl. Sige na, kain ka na. Nang malagyan ng laman yung tiyan mo. Magkasalo kami ng plato ni Jackie at pilit kong sinusubuan. Nakakatatlong subo pala ito nang biglang tumakbo kasi nadudugal. Agad ko siyang sinundan sa malayo at hinimas-himas ang kanyang likuran. Natataranta na ako dahil sa nangyayari sa girlfriend ko. Magkatabi sa upuan ang magpinsang sina Cardo at Sanjo habang kapos sila abala sa kanilang mga cellphone. Ano pare, nag-reply na ba yung chick mo? Hindi pa nga eh. Baka busy. Yung crush mo, nag-reply na? Hindi pa nga rin eh. Dali-dali siyang napayuko nang biglang tumunog ang message tone niya. Ito na, mukhang siya na to. Siya na nga. Yes. Patingin. Hello din. Ang tipid naman mag-reply. Okay lang yan. Nabaling naman sa hawak na cellphone ang atensyon ni Zanjo na mag-reply din sa kanya si Bella. Hello din. Ano, nag-reply na? Oo. Tipid din ng reply eh. Tapos silang abala, nagtatype na i-reply sa ka-text. Grabe, halos mapuno na yung inbox ko sa dalawang to ah. Kukulit. Talagang sabay pa sila nag-text. Kaya naman parehas hello lang ang nireply ko sa kanilang dalawa. Pinatay ko na muna ang cellphone ko at iniwang naka-charge sa kwarto. Makapag-warm up na muna sa baba. Habang masaya ang lahat na naliligo sa pool, mas pinili namang manatili ni Vice sa tabi ng kanyang nobya. Hindi rin siya uminom ng alak para mas maituon niya ang buong pansin sa kanyang nobya. Nakaupo lang sila sa cottage habang yakap ng isa't isa. Kamusta na ba karamdam mo? Medyo okay na, babe. Nilalamig ka pa rin ba? Hindi na. Yakap-yakap ni Vice si Jackie mula sa kanyang likuran habang nakapaloob sa isang malong upang labanan ang lamig ng simoy ng hangin. Gusto mo, ako na tayo umuwi? Mamaya na, babe. Nakakaya naman kay lunch. Sure ka? Baka kasi... Okay na ako, babe. Nasa tabi lang kita, magiging okay na ako. Next naman. Mahigpit itong niyapos ang nobya. Naging isang magandang musika naman ang hatid na Jugs at Teddy na siyang lagi nilang ginagawa kapag ganitong may kasiyahan. Kinabukasan, kahit hindi masyado kasama sa kulitan ang Vice Jack, nanatili pa rin ang kanilang presensya hanggang sa nag-umaga. Kanya-kanyang nagsitulugan sa kung saan-saan ang mga lasing nilang kasamahan. Si Mika na halos maubos na ang laman ng tiyan sa kakasuka. Ay, hindi na ako uulit. Pero, isa lang. Iyon ko sa'yo. Yan kasi, tagay pa more. Sermon nito sa kaibigan habang hinihimas ang likuran. Matapos ang masayang birthday party na lunch, ay nagsiuwian na sila. Samantala, sina Jackie at si Vice ay dumiretso sa bahay ni Naan at ang asawa nitong si Vong. Kasalukuyang nasa trabaho ang haligi ng tahanan kaya naman si Naan, ang nurse na si Grace at ama nitong si Kuya Kim ang nasa bahay. Oh, tol. Kamusta na ha? Grabe. Malaki-laki din ng bahay na nilipatan niyo, tol ah. Oo nga tol eh. Pasok naman ako kay Jackie. Tian, halata na ang tiyan mo no? Naglihi ka na ba dyan ate? Ako, tinanong mo pa. Kaya nga yata ayaw ko makita ang mukha ng asawa ko at mukhang siya pa yata ang pinaglilihan ko. Kawawa naman ang magiging ilong ng baby namin. Grabe ka naman sa asawa mo, tol.
Walang tiwala si Ate Ann sa ilong ni Kuya Bong. Alanganin ako eh. Uy, ninang at ninang kayo nito paglabas ah. Pwede ba ako maging ninong niyan eh? Ninong ko papa mo. Babe, pwede yan no. Meron nga iba dyan eh. Nagnininong tapos hindi nila alam. Siya rin pala ang ama ng batang yon. Oo nga no. Amanong ang tawag doon, Jackie. Gusto ko yung amanong ah. Ang cute. Ayun ba yung tinutukoy mong classmates natin dati, babe? Oo. Yun na nga. Sa bagay, excited na akong lumabas si baby. Ngayon pa lang, mag-ipon ka na ng pang-crib ni baby babe. Kaya nga eh. Aba dapat lang. Teka sandali lang ha. Parang naghahanap na naman ng maasim ang dila ko. Kunin ko lang yung sampalok na pinabili ko kay Bong kahapon. Wow, sarap na natin ah. Pwede pahingi? Oo ba? Halika, samahan mo ako. Mas lalo lang tuloy umusbong ang pangamba sa puso ni Vice. Malaki ang hinala niyang nagdadalang tao na rin ang kanyang